여러분 안녕하세요. Once again, Sir Gerard here from K-Learn Korean Language Training. So yung exam date is September 22 to September 30. Okay? After no registration ng August 25 to 27, meron kayong 1 month para mag-aral at mag-review ng maayos. Okay? Again, ang exam date is September 22 to September 30. Andyan po dyan sa eto. Ayan, so September 22 to September 30, 2025, yan po ang date ng exam. Okay, so after registration, meron kayong 1 month para mag-review ng maayos, mag-aral. O kung gusto nyo mag-enroll dito sa K-Learn, 2.5 full assistance online class. Okay, so hindi lang naman registration ang kailangan nating paghandaan. Okay, kasi maraming excited sa registration, di ba? Marami ang nagdadasal na magkaroon ng registration, di ba? So, nung nag-announce ako, nag-update ako na mayroong registration, marami rin yung mga yung mga napataas yung kilay, 'di ba? Na napakunot noo, 'di ba? Mga nambash, kung ano sinasabi. Pero syempre since legit naman yung source natin, ayan na may mga announcement na. Again, hindi lang po registration ang kailangan nyong paghandaan. Okay, so hindi lang registration ang kailangan yung paghandaan, kundi yung exam, 'di ba? Kasi nonsense naman na maka-register kayo tapos babagsak din kayo sa exam. Eh di uulit na naman, maghihintay na naman ng registration, mas stress na naman sa kakahintay, di ba? So, ang registration, madali lang siya. Kaso nga lang, pabilisan na ngayon yung registration. Huwag kayong umasa sa isang tao na magre-register lang sa inyo. Kasi kung 3,000 lang ang makaka-register, mabilis lang yun. Kasi last time halos 5 minutes tapos na yung registration. Okay? Paunahan talaga siya. Paunahan siya tapos imagine yung quota nila, for example, sa registration or yung makakapasok sa registration is let's say 3,000, okay? 3,000, and then yung gustong mag-register is 50,000 or 60,000. Kanyang kadami yung mga interested sa Korea. So ang baba ng rate talaga. Sa registration pa lang talaga sabak na kayo, 'di ba? So kung eto, paswertihan na lang talaga kung makapasok ka. Wala naman 'yan open naman lahat 'yan, kahit cellphone gamitin mo, laptop, computer, basta paunahan lang siya, okay? So kung kayo makapasok sa registration, kailangan niyo talagang mag-aral, kailangan niyo talagang mag-review kasi sayang naman yung slot niyo na makapasok kayo sa registration ta's babagsak lang din kayo sa exam, okay? Hindi lang po or hindi lang registration ang kailangang paghandaan kasi maraming excited pagdating 'pag registration. 'Pag meron ng registration, dun pa lang sila mag-aaral. 'Pag siguradong naka-register na sila, dun pa lang sila mag-aaral, 'di ba? Language ang pag-aaralan niyo para makapasa sa exam. Lagi kong sinasabi 'yan sa mga student ko, kahit walang registration, chance niyo na mag-review. Hangga't walang registration, ibig sabihin, may chance ka pa na mag-review ng maayos kasi hindi lang naman registration ang kailangan mong malampasan sa process, 'di ba? Once na naka-register ka, mas lalo kang kabahan kasi, 'di ba? Mag-e-exam ka na, so sayang naman yung slot mo kung babagsak ka rin sa registration o sa exam, okay? Kaya maraming excited sa registration, gigil na gigil mag-register, 'di ba? Pero nakakalimutan nila na yung process naka-focus pa din yan sa Korean language after mo maka-register at mag-exam ka sa September 22 or sa September 30, 'di ba? Eh, kung di ka naman nag-aral, di ka naman nag-ready, wala ka naman bala, 'di ba? So nonsense din yung pagka-register mo, 'di ba? Sana nage-gets niyo yung gusto kong sabihin, okay? So ang pag-exam sa Korea, language po kasi talaga 'yan. So malawak siya. Hindi mo kahit sinong learning center walang makakapagsabi na alam nila yung mga eksaktong lalabas sa exam, hindi. Alam namin yung mga type of questions, pero yung mga mismong question, hindi mo alam kung ano yung lalabas. Kaya mas mahaba yung aral mo mas maganda, okey? Kasi yung exam ngayon iba na siya, medyo mahirap na siya kasi yung mga nakakarating ng Korea malmute. Malmute ibig sabihin, 'di marunong magsalita, okey? Kaya yung iba nafu-frustrate na-stress kasi 'di nila maintindihan yung sinasabi ng boss 'pag sa trabaho kaya yung iba
release, 'di ba? Kasi malmotte. Hindi gaya sa ibang bansa, course talaga yung Korean language, like 2 years, vocational course talaga siya. Kaya magagaling yung karamihan pagdating do'n, mga Cambodia, ganyan. Hindi naman lahat, pero makita mo na magaling sila kasi course talaga yung ano, yung Korean language sa kanila. Unlike dito sa Pilipinas, 'di ba? So, 10 sessions gano'n, or let's say 20 sessions. Kasi naman, memorization naman kasi yung language. Okay, basta matuto ka ng basic, after that, hindi ka na puwedeng, kahit wag ka ng kasi yung iba unlimited sit-in pero paulit-ulit ka lang din sa basic, 'di ba? Ang kailangan mo after mo mag-attend ng training, ng proper training, is to memorize. Kami kasi may mga program kami after ng 10 sessions namin dito. May mga tinuturo ako sa kanila, "Dito kayo mag-focus, eto lang i-focus niyo. Wag mag-download ng kung anong application, mga PDF, dito lang." Kasi sa loob ng 9 years ko, yun lang ang pinag-aaralan ko, pero 'pag pina-exam mo ako, pasado pa din, okey? FYI lang, 4 times na akong pumasa, and then galing na ako ng South Korea. So, isa lang yung review, yung libro na ginagamit ko. Actually, yung book 1 and 2 di ko man ginagamit. Yung mga vocabs lang ang kinuha ko dun, okey? Pero kapag pina-exam mo ako, kahit papaano pumapasa pa din ako. Hindi ko man ma-perfect, pero pasado pa din, okey? So, 'wag lang tayong ma-excite sa dahil may registration na, okey, makaka-register kayo. 'Wag niyong kakalimutan yung exam pa din ang focus ng process, yung Korean language pa din yung focus ng process. Kung 'di kayo makapasa sa exam, back to zero ulit. Hintay ulit ng registration, 'yan, stress na ulit kasi hintay ng registration, okey? Pinaghahandaan po yung exam, hindi lang siya basta-basta tini-take. Kailangan talaga, ready talaga kayo kasi language po siya, malawak talaga siya. More on memorization siya, okey? So, hindi niyo kailangang magbayad ng sobrang mahal sa learning kasi kayo din yung magme-memorize, kayo yung mag-e-exam, kayo yung magta-translate nung mga di niyo maintindihan. Hindi naman kayo ipang-e-exam ng mga teacher niyo, hindi naman kayo ipang-me-memorize ng mga teacher niyo. Kayo pa din ang magme-memorize. So, no need to pay yung sobrang mahal, okey? Kaya believe me, basta alam mo yung mga basic, focus ka dun sa mga dapat mong i-focus, papasa ka. Kailangan mas mahaba, mas okey. Pero yeah, tulad niyan, 1 month lang, exam na, September 22 to 30, fokusan mo lang siya. Tapos kasi pagdating ng exam, kung ano maging result ng exam mo, hindi kasalanan ng ano yun, hindi kasalanan ng learning center or ng teacher mo yun, kasi ikaw yung may gawa nun, eh, 'di ba? Yung resulta ng exam, yun ang ginawa mo habang wala pang exam, okey? Yun lang yung meron ka. Merong tsamba, mga nakakatsamba, 'di ba, pero mababa lang yung rate. So again, 'wag tayong ma-excite, 'wag lang tayong mag-focus sa registration, kailangan niyong makapasa sa exam, kailangan niyong mag-aral, okey, para makapasa kayo sa exam. Again, yung exam date is September 22 to 30. Kung walang aberya, walang bagyo, walang problem, 'yan na yung date ng exam, okey? Pero puwede siyang magbago kung merong mga aberya. Okay. At again, hintayin natin yung pinaka-final announcement ni DMW kung ilan yung makakapasok sa registration. Good luck sa inyo. Kung kayo'y nangangailangan ng edit sa mga files na kailangan niyong ayusin, ah, nag nag nag-aano naman ako, nag-a-assist naman ako. So, follow niyo kami, then PM niyo kami para ma-edit yung mga files niyo. Once again, maraming salamat sa panonood ng video, sa suporta, pa-like, pa-share, pa-follow kami. Hanapin niyo kami sa Blue App, K-Learn Korean Language Training. So, tatak K-Learn 'to since 2016, 9 years na ako sa business. Quality, affordable yung ino-offer ko. Hindi niyo kailangang magbayad ng sobrang mahal para makapunta ng South Korea. Again, this is Gerard from K-Learn, quality, affordable. Have a nice day.